Ngayon mga kaibigan ay Talaga. ito naman tayo sa ating bagong explore. Ito ang pan. Gusto nating mapuntahan sa gawing pagitan ng pan. bayan ng La Union. La Union. Dito naman tayo magre-rescue. Kasama pan kami nga. Rescue in La Union tayo sa mga La Union. kaibigan. Thank you. Kaya ito ang Welcome, ating La Union. pamumunan upang makamtan natin ang tama sa pag-locate ng kanilang mga ginawang butas dito. Papasukin po natin ngayon dito yung kanilang ginawa na na hukay. Ito po ay sa ilalim ito ng bahay. Oo. Kaya nakuha sila ngayon, baka nalihis sila ng daan kasi itong nilirescue nila, ang ginagawa nila ay mali na doon sa tamang sukat ng ilalim ng bahay. Para na silang nalilihis kasi ang ginagawa nila rito, sinusundan yung sign o bato na nakukuha nila sa ilalim. Kaya ang nakapagtataka naman dyan, nagulat nga ako bakit palihis-lihis sila sa ilalim ng butas. Kung titignan mo yung butas nila magmula sa ibabaw ay para silang pumalipit. Ayan. Kaya sa butas niyan, pag tinitignan mo dyan, maggaling ka dyan sa ibabaw is para na silang nakapalipit. Kaya parang hirap tignan. Pero nung pinasok ko naman at inumpisahan ko sa ibabaw, kasi ang nagiging problema nila dyan kasi mula doon sa flooring ng bahay sa loob is nasa 7 meters lang ang detention ng aking gamit. Miski yung palang mga nauna sa amin dyan na nagpunta ay nasa 7 meters lang. Okay. Kumbaga nagparehas kami ng detention ng aming gamit na accurate talaga sa lugar na yon na nandun yung item sa tapat na yan. Kaya lang yung bumutas na ngayon ang medyo nalihis ng konti. Hindi nila natapatan yung talagang kasi ibabaw sa loob ng bahay. Basta't estimation lang nila yan. Kaya halos wala sa gitna ng butas nila. Yung tapat nung tutok sa ibabaw, yung pinaka-sentro niya. Kaya ang ginagawa ko naman muna dito, unti-unti ko yung mga gilid ng pader, ng kanilang butas, kasi naawa ba ako at baka nalampasan na nila. Baka nasa sa kabilang panig o nasa kabilang gilid lang yung kanilang butas. Kaya ako naman ay parang naaawa na huwag tulungan o dahil napakalalim na at ayaw na rin ng mga humuhukay dahil napakalalim na ng kanilang butas kasi manahin mo ay halos nasa 25 meters na yung nasa 20 meters na yung lalim ng kanilang butas na yan. Tapos nakakita sila doon ng mga sign na bato sa 20 meters. Ang ginawa nung kanilang medium na nakita nung una ay pinahukay ulit sila sa gawing kanan. Pag nakaharap ka na napapunod mong ganyan ay sa ilalim ay may butas pa ulit sila sa gawing kanan na umaabot ulit ng 20 meters. Kaya kumbaga yung sa pangalawang butas nila dyan sa loob ay 2 hagdan pa raw ang lalim. Yung lang isang hagdan nung kanilang nasa 10 meters na eh. Ibig sabihin, halos nasa 40 meters na silang lahat yung lalim na yan, siyempre, papailalim yan, lumiliit yung butas nila kasi natatakot na sila at napakalalim na at doon sa ibaba, hindi na kayang agarin ng dalawang tubo ng tubig upang iyahon ang tubig. Kaya ang sandali lang kako at pilit kong tinapatan yung detention doon sa loob ng kwarto o sa loob ng bahay. Magmula sa pader ay maabot lang ng halos 1.5 metro. Kumbaga, nasa sentro ng pinakasalas ng kwarto, yung tapat. Pero yung butas nila is lumilitaw na nasa 2 metrong mahigit na ang layo nila doon sa gitna. Kaya dito sa may gilid ng pader na yan, diyan ko pilit kinakapa. Dahil halos nandiyan sa gilid na humigit kumulang, nandiyan yung 1.5 metro na ang layo magmula doon sa pader. Magmula rin sa may bata na to, magmula sa may likod ng bata na to na sumusuporta sa atin.
papunta doon na yung sa tinuturo ng ating yung AI AS44 natin na yan ay nandyan halos at kalahating metro lang ang layo, kaya baka kako na nagiliran lang nila. Kaya ginamitan ko nung ating detector na at saka nung ating Japanese bat upang ako'y naawa sa mga bata at mga kababata pa, mga talagang naguhukay at gustong makatikim ng ginhawa sa buhay. Kasi sige, hanggat ilulusong ko yan, kahit nagkakanda putik-putik, nagkakanda dulas-dulas ako sa hagdanan nila dahil nakapaan na akong bumaba at napakadulas, puro putik na malakit, hindi ko naman nadala yung aking combat noon. Nakakataon naman, yung ating combat na panlaban sa putik at dulas ay hindi ko nadala. Akala ko naman kasi ay isesentro ko lang, itatapat ko lang yung kanilang butas. Nung pala ay talagang mali, napailalim silang mabuti. Kaya ako inaawa sa mga bata na kundi ang ginagawa ko na lang ngayon ay nilusong ko na talaga upang sila hindi maligaw. Awang-awa. Hanggang sa ilalim ng butas na yan, mga ka-treasure hunter, ay nilusong ko hanggang doon sa ibaba. Na pagdating sa baba pala niyan ay nagulat ako at talagang makatas na ang tubig. Talagang para ka nasa kwan na patak ng patak ang mga tubig na galing dito sa taas. Pero walang ulan yan, ha. Yung katas na lang ng kwan, ng mga pagitan ng mga bato, tumutulo sa baba. Napakalakas, parang umuulan. Kaya nagduda ako doon sa isang gamit ko, baka ako nasira dahil ibinaba ko kwan, yung isang black hole ko rito na kwan, na pula, para akong nasira dahil medyo naulan na sa ilalim. Hindi ko na masabing wag kong gagamitin. Naawa kasi ako sa mga bata at yung kanilang unang nagturo kasi, sige, ilalim, sige, hukay daw. Hindi naman ngayon tinitignan kung tama ang hinuhukay ng mga tao. Ang kinuha nila, nung sinabi nila nakakuha sila ng sign na gano'n, sige, kumanan kayo, yan pag nanonood ka ng video na, sa gawing kanan pa bumutas kayo ng bago pababa. Ang tamang basa kasi noon, katulad ng detention ko, dapat dito sa gawing kaliwa. Kaya nung nasa taas pa lang ako, kahit anong sukat ang gawin ko, yung sa puno ng hagdanan na yan, na tinutungtong sa puno ng hagdanan na sa baba, nandun na yung tamang butas. Bagmula doon sa dulo ng hagdanan na yan, kumbaga ay nasa 11 meters is nandun na yung item. Halos dapat kasi dyan bumutas sila sa kaliwa. Ang ginawa nung nag-utos ay sa kanan bumutas ng panibago na 20 meters. 10 meters. Ako pala. Hindi pala 40 meters, yan sa 20 meters lang pala dahil in-estimate ko sa hagdanan na tinungtungan ko na halos isang mahabang hagdanan na aluminum. Saka may kahoy pa pala sa baba. Kaya halos na sa 10 meters ang humigit kumulang siguro dahil hindi rin nila ma-estimate mga bata. No? Dahil tinatanong ko ilang meters na ba yan, ilang feet na ba yan. Kasi hindi nila masabi ang tama. Kaya in-estimate ko nila sa na tinutungtungan kong hagdanan na aluminum. Alam na masiguro ninyo mga ka-treasure hunter, mga kababayan kung gano'ng kataas yun. Yung stainless na pag inunat mo, talagang napakahaba. Nasa 7 meters o 8 meters siguro pag inunat mo, plus may hagdan pang nakahoy na 2x2 na kahoy sa baba na meron sigurong mga 10 step. Pag naman hagdanan kasi mababang step ng mga hagdanan, lalo kung mga ganyang klase hagdanan, sabihin mo ng mga wala namang kalahating metro gati sa hakbang noon na maiksi mga 30 mga 1 foot kamo na ang taas lang noon. Kaya yung pagpapailalim natin na yan, talaga napakalalim. Hindi ko sa inapurang abutin yung ilalim. Talagang dinahandahan ko lang para wag masayang yung kung saan nakalampas. Pero yung dito sa gawitaas na yan kasi, yung tinututok-tutukan ko na yan, umiikot yan. Kaya ang sabi ko, may giveaway na madadaanan. Papunta ron yan. Parang yan ang giveaway niya sa ibabaw. Magmula kasi dyan hanggang doon sa may taas na yon, halos sa 2 meters lang, 2.5 meters ka muna 2.5 hanggang 3 meters yan. Yung tinututukan ko na yan, magmula sa flooring ng bahay. Kasi silong ng bahay yan Ang binutas nila na yan. Kaya, ayun, pa sa baba, sa ilo sa baba yung
naghihintay sa atin doon. Kaya sabi ko, hintayin niyo ako na sa baba at unti-untiin ko lang dahan-dahan. Kasi yung pala, kaya may tao doon sa baba na yun, may umiilaw sa baba, hinahawakan nila yung hagdanan. Baka dumaos doon sa butas na isang malalim sa baba. Inaalalayan nila yan na wag akong dumaos doon dahil napakadulas. Ako'y nakatapak na dyan na pumasok. Tumatawa nga sa akin yung mga bata na bakit lakas na loob kong pumasok na nakapaa. Dapat daw kahit pa paano ako'y nakabuta. Hindi naman ako pwede magsuot ng tsinelas dahil napakadulas lalo. Kaya nagpaan na lang ako. At nung nayari ako dyan, mga katrasuran, sabi ko siya, ang sakit ng talampakan ng pako dahil sa tagal kong pagkakatayo dyan sa stainless na hagdanan na walang sapin. Maling-mali pala yun. Kaya kahit pala yan ay madulas, kailangan mo suot ang bota para yung talampakan mo hindi manakit. Kaya halos nangyari itong video na ito hanggang kinabukasan ay kalawang araw masakit ang talampakan ko. Hindi ko maitapak ng maayos. Makirot na makirot siya, parang nabugbog. Sa bagay, kasi alam mo naman tayo mga hindi naman tayo sanay kasi magpapaa. Kung hindi nakatsinelas, nakasapatos, tapos bigla tayo papasok sa ganyan, talagang ganun. Ang sabi ko naman, ito'y kung sana mga kaibigan, mga kapatid, mag-subscribe naman kayo sa ating channel at magpindutin ang ating bell, ang notification bell natin, at saka mag-like naman sana mga kaibigan para namang makatulong kayo sa akin hanggang tinutulungan ko ang mga katulad natin, mga treasure hunter na maliliit. Tulungan naman din niyo ako, subscribe lang. Ilang naman ang hinihingi ko sa inyong kapalit mga kaibigan. At hanggat kaya ng katawan natin, tutulong tayo sapagkat naniniwala ako sa Diyos Ama. Pag humingi ka sa Kanya, ibibigay niya. Kaya tayo maliliit at treasure hunter na nakapanood nito, maliliit at malalaki, mayaman at mahirap, lagi tayo manalangin sa Panginoon, sa Diyos Ama natin, na ibigay niya ang hinihiling natin sapagkat ayaw ng ating Panginoon na tayo'y nahihirapan. Yan po ay madalas ko mapatunayan na sa dalangin sa Panginoon, nakikipag-usap sa Kanya, nagbibigay siya ng tulong sa atin na napakalaki. Kaya kahit ganito ang naging trabaho ko, kahit ako'y may edad na ganito pa rin trabaho ko, masaya ako kasi lumalakas ang katawan ko tuwing nananalangin ako sa Kanya. Hindi ako natatakot na pumasok sa mga butas sa malalaking ganyan, sa mga gubat, kung saan dahil alam kong ginagabayan tayo ng ating Panginoon. Kaya kahit ano man ang ating ginagawa, ano man ang ating huwag tayong makakalimot na tumawag sa Kanya paggising sa umaga at bago matulog at ano man ang ginagawa natin. Huwag kang mawawalan ng limot sa Panginoon natin at kahit saglit ay banggitin mo ang pangalan nating Diyos amang makapangyarihan sa lahat upang tayo hindi niya pabayaan sapagkat tayo kanyang nilalang. Gustong-gusto rin niya tayong yumaman katulad ng ating mga ginagawa ngayon ay itulong sa kapwa. Katulad ng pagka-treasure hunter nato, itong mga tao na ito makakahigit sa atin yan, makakatulong na maganda sa atin yan. Ayan po, mga kaibigan, ang pambinago ng ating cameraman, yung kanyang hawak siguro yung nangawit na dahil matagal na nakatutok sa ibaba. Ayun. Sana ay makitutok niyang mabuti yung camera hanggang doon sa baba para makita niya yung lalim ng ating pinasok. Kaya talaga matagal yan dahil ayoko nung lalampasan ko yung nalampasan niyang mga giveaway o anong nasa gilid na yan. Kaya kahit basang-basa na tayo dyan ng pawis, tuloy lang. Ayan, kung sana, nakita pang bababa pa tayo ng gusto, yan, nananakit ng ating talampakan niya, kaya pahawak-hawak na tayo sa lubid. Nainip-inip na yung tao doon sa baba. At kung ano man mga kaibigan, maraming salamat sa inyong lahat sa panonood at ang inyong mga subscribe. Na kaibigan, maraming salamat po. At hindi ko na po siguro mapapakita sa inyo yung hanggang sa ilalim at masyado na pong mahaba ang ating oras para sa YouTube. Pero tingnan po natin kung saan naabot ang pwede nating na hanggang sa baba kung makikita tayo ng ating kasamahan sa kanyang pinaghawakan ko ng cellphone na bumaba po ako hanggang doon sa ibaba. At maraming salamat po
At baka po hindi umabot na itong ating video. Kung hanggang saan naman po ako'y lubos-lubos na nagpapasalamat sa suporta po ninyo. Tiyaga lang po lahat ang ating kailangan. Napakaganda po ng site na ito at konti na lang po at kanila nang makukuha. Kumbaga, ilang buntong hininga na lang at mailalabas na po ng mga taong ito yung kanilang hinahanap dahil ayon po sa last na detention case, 1.5 meters na lang po ang lalim na kailangan nilang kunin. Kaya tsaga-tsaga lang mga kaibigan, kayong mga nagte-treasure hunter dyan na napapanood itong ating video, tsaga na lang. Ayun ang ating malakas na panlaban, ang tsaga at ang dasal sa Panginoon. Kahit anong lengguwahe mo, maintindihan ka ng Panginoon, kaya huwag kang mag-alanganin. Okay, thank you po. Hanggang dito na lang po at hindi na po aabot sa mahabang pagbibideo natin. Domo, arigato, gozaimashita. Sayonara, sayonara, sayonara.